Handa raw pumatay si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para labanan ng rice smuggling. Yan po ang sinabi ng alkalde sa Senate hearing kahapon, bagay na hindi ikinatuwa ni Justice Secretary Laila De Lima. Na-cite in contempt naman ang negosyating si Davidson Bangayan dahil sa umano'y pagsisinungaling nang itanggi na siya si David Tan. Pinasasampa na rin siya ng reklamong perjury. Darito ang report ni Jam Sisante. Ayaw ko simula ngayon sa lahat na may bababa dito na smuggled goods. Sabi ko, pabarilin ko kayo. And if this guy would go to Davao and start to unload, at nakakita ko nandyan siya, you must be in the commission with crime. I will gladly kill him. So, ibig niyong sabihin, pagka pumunta ho to si David Bangayan alias David Tan sa Davao at mag-smuggle ng bigas o smuggled products, papatayin niyo po? Well, of course, hintayin ko siya sa labas. I do not want to tinker with his hands. Pagka lumaban ito and he puts up a good fight, I would not hesitate. I'll do it for my country. Maanghang na salita ang binitawan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Agriculture Committee kahapon tungkol sa talamak umanong rice smuggling sa bansa. Ang taong binabantaan ni Duterte naroon din sa pagdinig. Si Davidson Bangayan ang itinuturo ng alkalde bilang siya rin si David Tan na umano'y big-time rice smuggler sa Davao City. So sabi ko doon sa intelligence community, produce to me a face of David Tan. Binigay sa akin, ito yon. Siya ba ho yung nakikita nyo ngayon si Mr. Davidson Bangayan, yung face na yon? He's the one portrayed in the picture. Okay. He might use 1,000 names, George Washington, Rodrigo Duterte, whatever. He's the one doing business, committing the crime of rice smuggling as David Tan. Muli Lahat po. ng gustong mag-import, pupunta sa kanya. Siya kasi ang naka-establish ng linya sa lahat ng ports. It could be Davao, it could be Cebu, Cagayan, Manila. Sometimes Batangas. Pinalagpas ng mga senador ang pahayag ni Duterte na kilala sa kanyang mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad. Pero si Justice Secretary Laila De Lima hindi natuwa. It's definitely wrong. It's definitely wrong. It's not just, it's not just the human rights aspect of it all, but it's the law. You don't just kill. I find it disturbing na right here in the halls of Senate, he would openly make such statements. Hindi na ba natin madidistinguish kung ano yung tama? Minsan nang nasita ng Commission on Human Rights si Duterte dahil sa mga banta niya laban sa mga rice smuggler. Pinanindigan naman ni Bangayan ang nauna niyang pahayag na hindi siya si alias David Tan. You still deny that you are Mr. Davidson Bangayan alias David Tan? Yes, I'm denying because I've signed Davidson Bangayan on that complaint and not AKA David Tan. Because Alam mo, that is based Davidson naawa Bangayan. ako sa iyo eh. Pinibigyan ka ito ng pagkakataon. Hindi lang itong ebidensya kontra sa iyo na ikaw si David Tan. Hindi lang ito eh. Dadating yan. Maawa ka sa sarili mo. Pero ang mga senador, kumbinsidong nagsisinungaling si Bangayan. Binasa kasi ni Senador Juan Ponce Enrile ang libel complaint na inihain ni Bangayan noong 2005, kung saan tinukoy daw niya mismo ang kanyang sarili bilang David Bangayan alias David Tan. It says, the identification of the person in the subject publication definitely referred to me. You said to me. Huh? Considering that there is no other person by the name of David Bangayan, aka alias David Tan. What do you understand? Did you understand that sentence when you filed this affidavit? Your Honor, it was based on the quote dun sa newspaper po. Huh? And then, kung yung pinirmahan ko po, is Bangayan lang po. As you could see on the, dito na po sa, yung when my son's Chair, statement. may I move that this person be Davidson held in Bangayan po. contempt for lying in this committee? Your Honor, hindi naman po ako nag-lie kasi even in my complaint affidavit. Affidavit mo ito eh.
Your Honor, hindi po na-correct ng lawyers yan. At sa huli, na-cite for contempt si Bangayan dahil sa umunoy pagsisinungaling sa Senado. Ipinalagay din siya sa watchlist ng Bureau of Immigration at ipapakansela raw ng Senado ang kanyang pasaporte sa Department of Foreign Affairs. Ang DOJ, pinapalakas na raw ang kaso isasampal laban kay Bangayan at iba pang pinaniniwala ang sangkot sa rice smuggling. Para sa unang balita, Jam Cesante reporting.